Isang mapagpalang araw ho ng linggo, August 10, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please huwag mong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat. So patuloy ho nating minomonitor at binabantayan ito nga pong papalapit na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tignan muna natin yung pinaka-exact na lokasyon ito nga pong bagyo sa ngayon. Sa ngayon po mga kaibigan, ito pong bagyo na ito, tinatawag din natin na Severe Tropical Storm Podul. International name po niya. Meron po ito mga kaibigan na layo ngayon na 2,085 kilometers east of extreme northern Luzon. At yung lakas ho ng kanyang hangin ay nasa 95 kilometers per hour. Bumubugso naman hanggang 115 kilometers per hour. May pagkilos po pa west northwestward sa bilis po no na 15 kilometers per hour. So kung titignan nyo sa ating tinatawag na forecast track no o yung tinatawag po natin na track and intensity forecast para dito sa bagyong si Fodul. So tatawagin ho ito sa local name na Goryo kapag pumasok na po sa ating Philippine Area of Responsibility. Tanong ng ating mga kababayan, kailan daw ba yung pinaka-exact na pagpasok nitong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Kung makikita nyo sa ating track and intensity forecast, ay papasok ho siya sa August 11, no? Monday ho ito, alas 8 ng umaga. Pero possible na pwedeng mapaaga yan no, ng linggo ng gabi ng alas 8 mga kaibigan. So mas maganda lagi ho tayo nakamonitor. Nagbabago naman kasi ang galaw ng bagyo. Minsan bumibilis, minsan bumabagal. Yung forecast track mga kaibigan natin, ina-update po yan no, kada oras. So maraming posibilidad na pwedeng mangyari. So kapag pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, isang ganap pa rin siya na typhoon category. At hihina po ito sa severe tropical storm mga kaibigan at hanggang sa maging tropical depression. Lalabas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating naman po mga kaibigan ko no, ng August 13 sa ganap po na alas 8 ng umaga, Miyerkules po yan. Magkagayon man kapag nasa loob ng par, ano ba yung magiging epekto? Ito nga pong bagyo. So yung trap or extension po ng kanyang hangin ay posible pong makaapekto sa extreme northern Luzon. So ano-ano ba yung mga lugar na apektado? Kasama ho dyan, no? Pwedeng maapektuhan ng Batanes, Cagayan Valley. Kasama po dyan ang Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa Ilocos Region naman, apektado ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Sa ngayon, wala pa naman direktang epekto. Pero yung mga lugar na aking binanggit, kapag nasa loob na ng pareto nga pong si Bagyong Pudol or tatawagin Bagyong Goryo, yung mga lugar na yan maghanda sa posibleng banta po ng mga pag-uulan no? Dahil sa extension or trap nito nga pong Bagyong Goryo no? Na paparating. So ngayon, bukod dyan sa mga lugar na yan, palalakasin din po nito nga pong si Bagyong Goryo ang epekto po ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So may mga lugar pa rin tayo na hanggang ngayon apektado po no ng habagat or southwest monsoon. Binanggit ko na to no sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po diyan ng Cagayan Valley. Asahan natin ang cloudy skies po diyan na meron scattered rains and thunderstorm dahil sa habagat. Sa Metro Manila naman at ilang bahagi ng ating bansa, asahan pa rin natin ng fair weather, medyo maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorm. Usually, yung epekto pa rin niya ng southwest monsoon. May mga pag-uulan bandang hapon lalo na ho sa gabi. Ipapaalala ko lang, wala pa naman direktang epekto itong si Bagyong Podul no? Or Bagyong Goryo. Papalapit pa lamang siya o papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon mga kaibigan ko, may magiging kasunod ba na bagyo? Ito nga pong si Bagyong Goryo. Kung titignan nyo si tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, wala hong magiging kasunod na bagyo. Alam nyo, mas maganda nga ho yung ganito yung nangyayari, no? Yung mga senaryo na pa-record yung mga bagyo. Nakita naman natin yung si Fabian o Bagyong Fabian mga kaibigan. Naging bagyo siya nung nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Tapos, doon siya lalakas hanggang sa maging LPA. So, hindi masyadong apektado ang ilang bahagi ng ating bansa. So, ito namang si Bagyong Podul mga kaibigan na nasa labas ng par,
Possible na ganun kasi ang mangyari sa kanya. Kapag nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, dediretso na ito sa bansang Taiwan. Possible na doon ho siya maglandfall, pero mas mahina na po ang magiging epekto or magiging isang ganap na lamang na tropical storm. So yung mga kababayan natin na OFW doon sa Taiwan, isabihan po natin, no, bigyan natin ng mga update na possible doon po maglandfall sa Taiwan. Ito nga pong si Bagyong Goryo, no, na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So madami tayong dapat paghandaan dahil kahit nga po nakakaranas tayo ng medyo maalinsangan or mainit na panahon, hindi ibig sabihin ito wala tayong dapat gawin, no. Unang-una, yung mga bahaing lugar sa Metro Manila, yung mga low-lying areas, linisin po natin yung mga basura. Yan po kasi yung talagang isa sa dahilan, no, ng mga pagbabaha. Yung sinasabi ng iba sa drainage daw kasi kulang. So aminin natin, kulang talaga. Talagang ganun mga kaibigan. Pero yung mga basura kasi, number one yan, dumadagdag kaya nagkakaroon po ng mga pagbabaha. Yung ibang mga kababayan natin sa Metro Manila, no, ay baha pa rin sa kanila, no? Bumabaho na yung mga tubig at ayaw naman natin masundan yan ng kasunod ng mga pag-uulan. So may mga pag-uulan pa rin naman pero madalang na sa bandang hapon na lamang, no? At madalas yun po ay dahil sa mga localized thunderstorm. Ngayon, marami nagtatanong kung tapos na daw po ba ang monsoon break. Sa ngayon mga kaibigan, tapos na ho, no, ang monsoon break at kapag itong mga bagyo na ito ay na-develop sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, may enhance na naman ang epekto ng habagat or southwest monsoon. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag kakalimutan mag-like, share, subscribe. Maraming salamat po.